Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Yungit, ang inyong gwapong teacher na hindi lang sa loob ng silid-aralan ng tuturo, kundi pumapasok na rin sa mundo ng pagnenegosyo. Sabi nga nila, kapag may pagkakataon na umasenso, huwag kang matakot sumubok ng bago. Kaya naman ngayon, isang panibagong hamon at karira ang aking papasukin, ang pag-aalaga ng baboy. Kung titingnan nyo ang paligid ko ngayon, maririnig nyo ang pukpukan, ang ingay ng lagari at ang aking boses. Kasalukuyan kasing itinatayo ang magiging bagong bahay ng aking mga alagang baboy. Hindi naman talaga bago sa pamilya namin ang ganitong gawain. Sa katunayan, ang mga magulang ko at aking kapatid na babae ay matagal na ring nagbababoy. Sila ang nakita kong nagsumikap sa ganitong uri ng kabuhayan. Nakita ko kung paano nito natustusan ang mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman, na-inspire ako. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Lalo na't may mga eksperto na akong matatanungan sa mismong pamilya ko. Bilang isang teacher, sanay ako sa pagpaplano at paggabay. Pero dito sa babuyan, ako naman ang magiging estudyante na matuto mula sa karanasan ng aking pamilya. Ito ang kagandahan kapag nasa dugo ng pamilya. May karamay ka sa bawat hakbang, mula sa pagpili ng magandang lahi hanggang sa pagbebenta. Ang pagtuturo ang aking sinumpaang tungkulin. Ngunit ang pagnenegosyo ang magbibigay sa akin ng karagdagang seguridad sa pananalapi. Hindi hadlang ang pagiging abala sa paaralan para hindi tayo magkakaroon ng backup plan sa buhay. Babuyan natin is 12 by 24. So, ito yung laki niya. Sa panahon ngayon, hindi sapat na iisa lang ang pinagkukunan natin ng kita. Kaya kailangan nating maging madiskarte. At bilang isang gwapong teacher, gusto ko ring ipakita sa aking mga kapwa guro at sa aking mga estudyante na walang marangal na trabaho o negosyo ang dapat ikahiya. Basta't galing sa sariling pawis, marangal, dapat nating ipagmalaki. Sa pagnenegosyo, hindi lang sapat ang lakas ng loob at kagwapuhan. Kailangan din ng tamang kalkulasyon. Ang pagpapatayo ng kulungan ng baboy, lalo na para sa mga inahin, ay nangangailangan ng sapat na puhunan mula sa semento, bakal, hollow block, hanggang sa labor o bayad ng ating mga masisipag na karpentero. Bawat piso ay kailangan i-budget ng tama. Sabi nga ni Mama, huwag tipirin ang pundasyon. Mas mabuting gumastos ng tama sa simula para sa matibay na kulungan, kaysa magpabalik-balik sa pagre-repair pagdating ng araw. Ang matatag na estruktura ay nangangahulugan din ng kaligtasan para sa ating mga mother pigs. Kaya kahit medyo mabigat sa bulsa, ang presyo ng mga materialis ngayon, tinitingnan ko ito bilang isang pangmatagalang pamumuhunan o long-term investment. Isang napakalaking salik din ng pagtatayo ng babuyan ay ang lokasyon at ang klima. Dito sa ating probinsya, lalo na kapag tag-init, pwedeng maging problema ang labis na init para sa mga baboy. Ang mga mother pigs ay sensitibo sa stress na dulot ng mataas na temperatura. Kaya naman, siniguro namin na mataas ang bubong ng kulungan na ito at bukas ang mga gilid upang malayang makapasok ang sariwang hangin. Habang ongoing ang construction, hindi lang simento ang iniisip ko. Naglalaan na rin ako ng oras sa pag-aaral tungkol sa tamang nutrisyon ng mga inahin. Tinanong ko na si Mama, si Inday, kung anong klaseng feeds ang pinakamaganda para sa buntis at nagpapasusong baboy. Ang wastong pagpapakain ay susi para maging malusog, malaki at marami ang maitatapo na biik ng ating mga mother pigs. Ang negosyong ito ay hindi lang tungkol sa kita.
Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pangarap para sa aking pamilya at para sa aking kinabukasan. Ang bawat salublat na nilalakad dito at bawat patak ng pawis ng aking mga karpentero ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Kwento ng isang simpleng teacher na nangarap, sumubok at hindi natakot na madungisan ang kamay sa marangal na paraan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang update na ito ng aking construction. Huwag niyong kalimutang i-click ang like button, i-share ang video na ito, at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Comment niyo rin sa ibaba kung ano ang inyong mga payo o tips para sa nagsisimulang magbababoy na tulad ko. Muli, ako ang inyong gwapong teacherpreneur, si Yungit. Magturo ng may puso, magnegosyo ng may talino. Kita-kits sa susunod na episode ng aking pagnenegosyo.